habon mula sa Switzerland. Hindi ba nagtataka pa rin kayo kung paano nilipad ang isang eroplanong pinapatakbo lamang ng sinag ng araw kapag gabi na o maulap? Paano na nga ba? Pues, hindi pala tayo dapat kabahan at successful ang 24-hour test flight ng Solar Impulse kahapon. Okay, nice. Kahit gabi napatunayan na kayang-kaya lumipad ng solar-powered plane gamit ang mga heavy-duty nitong baterya. Masayang grupo nasa likod ng proyekto na 7 taon ding naghanda para dito. Unang hakbang daw ito para matupad ang kanilang hangarin na maikot ng isang solar-powered plane ang buong mundo at kahit nighttime ay nasa himpapawiran. Himpapawid. Himpapawid. Papawirin. Papawirin. Himpapawid. Uy, pero this is the future. This is the Amerikano ba? Wow, bang vocabulary. Papawirin. Meron? Himpapawid. Okay. Kaya ako, pag kayo nakababa sa NAIA, believe na ako sa inyo. Di ba? Okay. Narito na hirit panahon ni atin ni Love Ajiber. Love, kamusta ang ating himpapawirin? Ayan mga kapuso, eto na po mula sa Pag-asa. Tuloy-tuloy pa rin po ang tinatawag nating Intertropical Convergence Zone sa Mindanao at Visayas. Kaya kayo dyan mga kapuso sa Visayas at Mindanao, makakaranas po kayo ng pagkakaroon ng maulap na may kalat-kalat na ulang pagkidat at pagkulog. Dahil po yung Intertropical Convergence Zone, yan po yung hangin mula sa Northern and Southern Hemisphere na nagsasalubong po sa equator, nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kaya po, ang Metro Manila rin at naritirang bahagi po ng Pilipinas, bahagya po kayong magkakaroon ng maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidat at pagkulog, lalo na po sa hapon o sa gabi. Ang ating mga sunrise, hindi natin nakikita ang haring araw, 5:33 a.m. po. Umangat daw po yan, pero medyo maulap po ang ating kalangitan. Ang sunset naman po ay mamayang gabi, 6:30 naman po yan. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Super important sa atin ang fashion. Mapa-estudyante, office worker, o isang certified fashionista. Aba, lahat tayo syempre kailangan ng maisusot. Kaya naisip niyo na ba kung saan nagmula ang tela ng inyong mga paboritong pamporma? Ay, at pues, Andi sa himpapawirin. Isip niya nasa sorry po. Pues, hindi ko yata kaya. Pues, eto ho at makitambay na tayo kay Maring Susan na bumisita ngayon sa isang telahan dyan lang sa Kamuning. Susan, ano-ano bang mga tela ang nandyan? Yes, good morning po mga kapuso. Good morning, Connie. Ngayon po dito sa Kamuning Market ay aalamin ho natin ang iba't ibang uri ng tela. Lalo na ho ngayon na panahon ng tag-ulan. Anong klase ba ng tela yung dapat nating isuot? Kasi kung napapansin nyo, minsan yung damit natin kapag isinuot natin, parang medyo naiiba yung amoy. Sabi nga ng mga nakatatanda sa atin parang amoy alimuom. Ayan. So ngayong araw po ito dito sa Kamuning Market sa Quezon City, alamin natin yung mga telang naaakma sa mga pangangailangan natin, gaya lang po yung sa uniform ng mga bata, para sa kurtina, para po sa mga gown ng kasal, debut, birthday, ganyan. Alamin din ho natin dito kung ano yung pinakamahal na uri ng tela at ano naman yung pinakamura. At gaya po na sinabi ko kanina, ay alamin din natin ano yung mga telang dapat gamitin sa panahon ng tag-ulan o tag-init. Pati na yung mga telang mabilis, bumaho, yung mga telang tinatawag na umuurong. Yung mapapansin nyo, pagsuot nyo ngayon, kasya pa, kinabukasan pag nalaban, mid-rib na yung inyong damit, diba? Labas na yung inyong mga puso dahil umuurong. So, yun yung ilang kailangan nating malaman. At syempre, may makakausap din ho tayo mga expert na magtuturo sa atin ng tamang paglalaba at pamamalansya, yung tamang pangangalaga sa mga tela ng ating mga damit. Syempre, aalamin din ho natin kung paanong dekalidad yung mabibili natin tela. Yung parang, kasi pagka nagtitipid tayo, minsan akala natin, ayos na yung nabili natin. Pero mas nalulugi pala tayo dahil hindi maayos yung kalidad ng binili natin tela. At syempre, dahil nasa Kamuning Market po tayo, mamaya ihahatid namin sa inyo ang presyo ng mga pangunahing bilihin kung meron ba mga tumaas o bumaba dahil nga po dito sa pagsapit na ng tag-ulan. Lahat po ng yan sa ating pagbabalik mula rito sa Kamuning Market. Babalik po ang unang hirit. Tela-tela, maraming salamat, Mother Susan.
Narito naman po ang mga showbiz intrigang dapat ninyong abangan. Big-time stars Iza Calzado at Claudine Barreto magsasama sa isang project. Aba, super mega exciting drama scenes ang ating maabangan sa mga aktres na yan. Bonggang-bongga, di ba? Kung anong project ang niluluto ngayon para kina Iza at Claudine, abangan ninyo mamaya. Siyempre, magkapatid, gaganap na bilang doktor si Iza Calzado. Ang aaralin niya tungkol sa exorcism na nangyari kay Claudine. Oh, di ba? Oo. Mamaya, meron pa. At eto pa. Eto, matapos na kasi kanyang ang hindi magandang pag-exit ni Gladys sa Itbulaga, Gladys Guevara, babalik ka puso na nga po. Ayan. Kung how true ang chikang yan, titimbangin natin later kung totoo nga ba na babalik naman siya ng Itbulaga. Mukha nga na... Sa eksena. Tingnan siya, Yan yung nakaitim na hair. Nakaitim na hair. Jewel Mish. Parang yung weekend, di ba? Pag weekend, meron siya. Talaga? Jewel Wish. Gladys pa yun. Gladys, welcome back. At sa mga At Pengin Lugaw. Yeah. At Lugawan. sa mga naghanap naman dyan na out-of-town gimmick ngayong weekend, itong patok sa mga chikiting, ang Animal, syempre, educational na fulfilled activity pa for the whole family. Ang hatid sa atin ni Monica mula sa Clark, Pampanga. Yan ang Zucobia, ang paradise ranch na kanya binibisita ngayon. Kung ano-ano mga hayop ang makikita natin doon, eto, tanongin natin kay Monica Mon. Meron ba diyang ahas? Mon? Hi guys! Good morning! Hello din mga kapuso. Yes, nandito nga tayo ngayon sa isang bagong weekend getaway na naman ang Zucobia Fun. So, dito po yan sa Sacobia, Clarkfield, Pampanga. O, there you have it. Ginawa ko yan, ha? Kuya Nesty. Okay, so mga kapuso, ito talaga ay very ideal na puntahan ngayong weekend dahil bukod sa maganda nga, ay very educational pa. In fact, nagkaroon na sila ng soft opening kailan lang. And syempre, nandun ang unang hirit. But this time, bumalik tayo dahil I heard meron doon sila mga bagong attractions at mga bagong animals to see. At speaking of animals, ilan nga dyan ay ang tinatawag nila ng mga camels at ang alpaca. Ano nga ba ito? Yan mamaya ang i-discuss ng ating resident veterinarian na walang iba kundi si Doctors. At syempre, hindi rin natin palalagpasin ang pagkakataon na puntahan ang kanilang sikat na Paradise Ranch. Ano nga ba ang mga makikitang animals dyan? At sabi nga nila, pwede pa rin magkaroon ng interaction sa mga animals dito. So sa mga mommies, mga daddies at mga kids na walang gagawin ngayong weekend, naku, abangan nyo lang ang aming mga i-feature ngayong umaga. Tutok lang dahil very educational talaga. And of course, fun talaga ang Friday na ito. Mula dito yan sa Zucobia Fun Zoo, sa Cobia Clarkfield, Pampanga. Back to studio muna. Tambay na. Ayan. Kasama yung paboritong morning barkadahan dito lamang sa Unang Hirit!